Hello guys, samahan nyo ako ngayon sa paglilinis ng trailer natin kasi unorganized na talaga. Hindi hirap na tayong makalakad pag pumasok tayo, wala na tayong maapakan sa flooring. So kailangan talagang linisin natin at i-organize kasi talagang hirap na. Tapos pag may hinahanap akong ibang mga tools, hindi ko na mahanap. So kailangan na talaga na mag-organize tayo. So ito pala yung tools ko guys sa pag-construction ko. Ito yung tools dito sa isang hamak na karpintero dito sa Canada. Yan yung gamit ko guys. So may trailer ako, tapos may hinihila din yan ng truck ko. Yung truck ko sa gilid yan yun. So yan, makikita nyo naman na punong-puno yung trailer ko. Halos wala ka nang mapakan sa gitna. Kasi dapat ka makapasok dun sa dulo. Kita mo, naharangan na lahat ng mga tools. So kailangan nating talagang i-organize ng maayos. So yan, naharangan na siya ng mga tools natin. Kaya kailangan ko talagang gawin. I-organize natin ng maayos. Kita mo, wala ka nang maapakan papunta dun sa loob. Kita mo yan guys, wala na talaga. So kailangan ko nang ayusin ulit. Kasi anong purpose niyan kung mahirapan ka mahanapan, maaring maaksidente pa tayo. So kailangan talaga. So ang gagawin ko, ilabas ko lahat ng mga tools. Tapos linisin ko, i-organize ko, itapon yung dapat itapon. Kasi ang nangyari kasi, bawat gawa, bawat kontrata, may mga sobrang materyales, tinatambak dyan, tapos may mga sobra. So kailangan tanggalin talaga. Kasi wala ka nang magalawan. So hindi naman pwedeng ihawakan mo lahat yung mga sobra na yan. Kaya kailangan mo ring mag-dispose, kumbaga magbawas. So yan guys, ito yung munting munting mga gamit para sa hanap buhay. So yung pinikap ko dyan, yan yung compressor ko. So medyo may kabigatan yan yung compressor na, kasi malaking compressor yan, ginagamit ko yan sa paggamit ng framing nailer at saka roping nailer. Yan ang gamit ko. So kailangan ko ilabas yan, lahat ng mga hose ilabas, tapos yung mga dumi. So kailangan kong ibalik sa dati niyang ayos. So kailangan talaga ito guys sa isang sa isang kontratista na every time and then talagang kailangan mong mag-organize ng mga gamit, kasi ma-inventory mo rin kung ano yung mga sira na, ano yung mga kulang. So kailangan mong palitan, mga ganun. So yun nga, yung table saw nga medyo kumakalog-kalog na yan, pero luckily nung pinix ko yan, medyo okay naman, natanggalan lang siya ng mga tornilyo, kaya ganun. So yan yung table saw ko guys. Punong-puno siya ng laman sa loob. Yung pinakainan niya ng kahoy nandoon sa loob ng laman, kasi may sako kasi yan sa loob, pero tinanggal ko kasi ang hirap hilain pag nandoon yung sako. Disturbo pag inilabas mo tapos kasi tinanggal ko talaga yung sako. So yung kulay pula na yan guys, yan yung shower cleaner. Nagluko yan before. Minsan yung switch niyan, hindi pag inapakan mo, hindi siya namamatay, delikado masyado. Tinisting ko naman ngayon, medyo okay na siya. Siguro that time na frozen lang yung switch, kaya hindi siya nakakabalik. Kasi parang pump switch lang yan pag inapakan mo. So yung hangin lang ang nag-disconnect. Pag nirelease mo, siya mamamatay. So yan yung shower ko. Isa lang naman yung shower line cleaner ko. Yan lang din yun. In case of emergency sa bahay, kaya nakapabili ako yan guys, kasi may ako dati. May hinawakan akong bahay dati na maintenance, pero binitawan ko na rin kasi ang hirap pag ganon. So kaya napabili ako, kasi minsan tumatawag yung mga renter na may barado silang so yan, binitawan ko kasi ako pa yung namoblema, hindi ko naman talaga obligasyon yon. So binitawan ko na kasi dagdag din na stress ko kasi. So buti ngayon at least focus na lang ako dun sa one goal ko na either way. Pero ngayon guys ay nag-work muna ako. So pero later on babalik din ako sa construction siguro, or either way babalik either sa sasakyan. Pero minsan gumagawa din ako sa construction. Maybe focus lang ako ngayon siguro sa bahay ko na ayusin ko. Hindi mo na siguro ako tatanggap ng
hindi mo na siguro tatanggap ng mga project sa labas. So ang focus ko yung bahay, then doing some full-time job sa labas siguro. So yan guys, yan tiningnan ko yan kasi yun nga na nakakatakot yan before nung huli kong gamit. Pag ni-release mo ayaw mamatay. So tapos yun, tinisting ko nga ngayon, tiningnan ko yung pump niya. Okay naman kasi tumutunog, nagre-release eh. So that means okay. So that time kasi winter time, siguro na frozen lang yung niya, switch niya, tapos yun hindi na siya bumabalik. So far okay naman. So ngayon ilalabas ko na rin yung mga yung table saw na yan, ilalabas ko yan. Lahat yung kasi kailangan talaga maka-access ako dun sa dulo. Yun ang purpose niyan. Kasi wala na, hindi na ako naka-access eh. Aapak na ako sa mga tools eh. Yung mga tools na yan, may mga blade yan eh. Delikado. So yan, ilabas ko muna sila lahat, tapos clean up, tapos i-organize ko. Lalo na yung mga tornilyo guys, halo-halo na yung mga tornilyo. Kasi nga, pag may project ako, pag may tornilyo, tinatambak ko dun sa mga tornilyo tools ko. So nagpatong-patong na. Kaya kailangan ko talagang ilabas. Kailangan ko talaga i-organize ko na yung tools ko kasi sobrang ang gulo na. So yan yung mga pinagkainan ng kahoy. So ginagamit ko yan, hindi ko yung tinatapon kasi pag nagme-mechanic ako tapos may natapon na langis, yan yung pang ko, yung pang saboy ko para isipsipin yun yung langis. Tapos saka ko siya itapon sa basurahan. So maganda yun guys sa sa pag pang saboy sa langis. Yan. So yan yung table saw ko. Yan, nakita ko nga medyo uga-uga na. Kulang lang sa tornilyo siguro. Yun, binilhan ko siya ng tornilyo. Yun nga, bumili ako ng tornilyo. Nung nag-organize ako, nakita ko talaga na may mga tornilyo pa dun sa stock ko. Sayang, di ba? Kaya kung na-organize mo yung gamit mo, hindi ka nabibili kasi alam mo nandoon yung tornilyo. Mayroon ka mga gamit pa doon. So yan, tinitingnan ko. Talagang isa na lang yatang tornilyo ang humawak niyan, kaya kumakalog na yung table. Pero so far naayos naman at hindi naman nagtagal at nagawa naman ng paraan. So ganoon lang talaga guys. Sa isa kasing contractor na katulad ko, hindi naman all the time na magtatrabaho ka. Talagang i-maintain mo rin yung mga tools mo. Titingnan mo kung functional ba, safe pa bang gamitin. Kasi may mga harness din ako, especially yung harness na yan, talagang critical yan. So kasi yung ikaw nagtatrabaho ka sa taas, so kailangan talagang i-check mo rin yan. So yan, chin-check ko yung table saw ko. Medyo okay naman. Nakabitan ko lang siya ng 4 na tornilyo, medyo okay na. So yun. So yeah, pinifigure out ko dyan bakit siya kumakalog. So paano ko siya tanggalin kasi medyo nahirapan nga ako tanggalin yung itim na yan kasi kailangan kong tanggalin tong itim na to, yung ilalim na yan para ma-access ko yung connector sa table. Kasi yun yung problema niyan eh, yung sa table medyo umaalog na. So ang purpose ng dito guys, yung video ko, ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung buhay namin dito bilang karpintero sa Canada. Ito yung mga tools namin. So talagang nag-i-invest kami guys, nag-i-invest kami ng tools. Hindi basta-basta yung mga tools dito. Hindi mura. Kaya yung iba, bakit daw sinasabi na masyadong mataas yung presyo, ganun. Hindi na kami nakipag-negotiate sa ganun. Talagang ngayon, pag ganun ang mga condition ng mga customer ko, is better na mag-go away ka na lang, huwag ka na mag-conversation. Hanap ka na lang ng ibang customer. Kung walang magpagawa sa'yo, okay lang. Ganun, kasi ang laki ng investment mo guys eh. Ang laki ng tools, tapos siyempre, tapos yung pagod mo pa, hindi ganun kadali. So sa investment pa lang sa tools, mamumulobi ka na. Kaya ganun talaga. Kaya ang focus ko ngayon siguro, hindi na ako more on customer. Siguro baka pala rin makakuha ng isang bahay, tapos i-develop, i-remodel. So ganun na yung main target ko for now. So kaya nag-stop muna ako. Siguro nag-stop muna ako for a year or something like that. Hindi ko alam, pero kailangan ko mag-stop para mabago yung status ng mood ko. Then nag-employment muna ako. Kaya ngayon talagang
pero itong mga tools ko ginagamit ko pa rin kasi mayroon pa akong extra trabaho na yung before na hindi ko pa natapos pero napauo na ako, so kailangan kong tapusin yun. So pero after that wala na talaga akong kinukuha mga kontrata for now. So yan, so kaya pero kino-condition ko pa rin yung mga tools ko kasi ang focus ko nga dito muna sa bahay. So focus muna ako sa bahay ko, i-improve ko yung bahay ko, i-remodel ko yung bahay ko unti-unti habang ako ay nagkakaroon ng full employment. So yan, tinatanggal ko na yan guys, pero nagkamali nga ako ng pagtanggal dyan kasi hindi pala yun tatanggalin kasi ang tornilyo pala niya nasa ibabaw, pero binalik ko rin. So yun guys, so yun guys, pinipigure out yun at kailangan kong tanggalin lahat ng mga tools na yan para malinis lahat. So yan, medyo natanggal na yung mga main tools, pero kailangan kong palahin yung pinapapala ko yan sa anak ko, yung pinagkainan ng saw, kasi ginagamit talaga namin yan sa pang oil kasi nagagawa din ako ng sasakyan dito sa likod pag may mga mostly pag mag change oil ako, ginagamit ko rin yan, kaya iniipon namin yung sawdust na yan. Sawdust pala ang tawag nila dito niyan, sawdust. Pero maganda din yan guys yung sawdust na yan pag magluto ka. So yan, unti-unti naming tanggalin. Saka ang gulo-gulo na talaga ng trailer ko, kaya kailangan na nating i-organize para maganda naman. Yan. So ini-organize namin guys yung yung loob, kasi talagang hindi ka na makarating dun sa dulo, wala ka na talaga maapakan. So kaya sabi ko sa anak ko, tulungan niyo akong mag-organize para at least magamit naman natin maayos at safe natin gamitin. Kasi kung kukuha ka ng tools sa dulo, mga tools na rin ang inaapakan mo, unsafe talaga yon. So far so good naman, na organize na natin at medyo maganda-ganda naman, na organize na at paunti-unti, tiyaga lang talaga guys. Ang natagalan ako dito sa yung accessories stand ko, kasi mga tornilyo yan, mga screw, so naghalo-halo na, so kailangan ko siyang i-short. Yung iba nga hindi ko na short talaga, tinamad na ako, tinapon ko na, nilagay ko lang sa isang tabi kasi sayang din, kasi ang dami binibili din kasi yung mga tornilyo. Pero kung kailangan talagang itapon na kasi sobrang hindi na maganda, kumbaga wala, tinambak mo lang doon, hindi mo na alam kung anong kukunin mo, nahirapan ka na. Kaya dapat talaga kung isi-separate mo, isi-segregate mo para at alam mo kung saan ka kukuha. Kung kailangan mo ng nailer na bala, madali mo makuha. So ganun, kailangan mo i-segregate mo, kasi yung kulay blue ko dyan na side, yan yung mga accessories materials ko, yung mga accessories, mga screw, mga nail, mga clipper, yung mga ganon. So yan yung mga accessories stand ko. So in-organize ko yun, doon ako natagalan. Pero meron pa ako isa dyang yung painting naman accessories ko, yung mga sandpaper, mga ganon. Ang dami na pala, isang na, kaya kailangan kong nilabas ko talaga yun. Hindi ko pa so yan, ilalabas ko rin yan para accessible talaga, at talagang kailangan mo nang linisin. So kailangan mo nang i-organize kasi wala na hindi na safe para pasukin at maglabas-pasok ka dyan, kasi wala ka nang maapakan, doon ka na maapak sa tools, kaya is not good. Kaya i-organize talaga natin. So yan, dyan ako nagtagas guys, kasi yung mga kulay blue na yan, puro small item yan ng mga materials, kasi pag naipon siya na naipon pag may mga sobra akong gamit, hindi ko tinatapon.
nilalagay ko dyan. Pero ang problema sa paglagay ko, walang direction kung saan lang yung may baka. Medyo halo-halo na yung mga tornilyo, halo-halo na yung mga nailers, halo-halo na yung mga clipper, yung mga ganon. So wala na, kumbaga is no purpose na siya kasi hindi mo na mahanap kung ano yung hanapin mo, hindi mo na maalam kung saan mo kukunin. So ganun, kaya kailangan talagang magbawas. Kung dapat bawasan, itapon na itapon. Kung ano lang mayroon dyan, kasi ang purpose lang naman yan guys is for emergency. Kunyari mayroon akong pinuntahan doon at kailangan ng screwhan ko, pero kung may project ako talaga na kailangan ng screw, kasama naman yung sa computation na bumili ka ng screw, kaya hindi naman maapektuhan yan. Kaya ang purpose lang dyan yung yung stand accessories ko, pang emergency lang yan. Kunyari pagpunta ako doon na kailangan ng tornilyo, pag yung small item lang, pero pag may project ako, talagang computed na lahat yung mga fastener na yun. So bibilihin talaga yon kasi i-charge ko yun sa may-ari. So yun lang naman ang purpose yan. Kaya yan, yung hawak-hawak ko dyan, stand ng ilaw yan, nalaglag naman yung yung nut, hinanap ko, pero at least nahanap naman. Kaya kung hindi ko inorganize, yun. So yan. Hello guys, itutur ko lang kayo sa aking tool trailer. So ito yung tool trailer ko. Itong lahat ng tools dito ay pang construction lang. So tara guys, samahan nyo ako so kahapon pala nag-organize ako sa tool ko. Kita nyo naman kahapon talagang ang gulo-gulo ng trailer ko. So ito na yung mga tools ko, no? So iba-iba na itsura compared to kahapon. So dito muna tayo sa ito yung mga wiring ko nandito, mga extension wire, tapos ito yung mga harness ko. Tapos simple lang yung tool trailer ko guys, pero makikita nyo pag na-organize parang konti lang yung laman. Pero kahapon nakikita nyo talagang hindi mo na maapakan yung flooring. So ito guys, ito yung mga safety harness ko, mga safety gear, helmet, knee pad nandito. Tapos ito naman yung mga hand tool ko. Kita nyo may mga hand tool ko guys. Nandito yung mga hand tool ko. Inorganize ko talaga hapon kasi matagal din ako nag-organize kahapon. Tapos ito yung table saw ko, ito yung compressor, tapos ito yung sawer cleaner ko nandito. At so makikita nyo dito talagang compact siya, pero sobrang bigat na siguro nito. So ito naman yung air hose ko, yan. Tapos kahapon talagang dito ako natagalan na sinashort ko lahat ng mga tornilyo kasi ito yung mga sobra-sobra kong mga tornilyo, tapos nilalagay ko dito. So mayroon din ako mga tornilyo pag in case na kailangan ko lang ng mga sandali ang trabaho, makakuha ako dito ng mga tornilyo. Tapos mayroon din ako dito, yan. So para makita nyo yung ano bang laman ng tool trailer ko. Ayan. Ito naman, ito yung mga sobra kong materialis din. Mga pillar dito. Tapos ito yung helmet ko. Dito na nilalagay ko yung helmet. Sobrang dami na nila. So makikita nyo guys, ito yung maganda rin to, pang mga. So ayaw ko na magkalat ulit kasi nagligpit na ako kahapon. So makikita nyo guys, very organized yung mga tornilyo ko. Pag kailangan ko lang, pag may madali ang trabaho, so nandito lang. Tapos ito yung organize ko talaga to kahapon kasi medyo napabayaan ko na rin yan, mga tornilyo, mga pako. So organize na. So malaking tulong to kasi hindi na may rivet din ako dito. So malaking tulong tong ganito na organize mo kasi hirap talaga maghanap pag may tornilyo ka, mahanapan ka ng mga screw ganon. Mahirap.
So ito yung mga mga other hardware ko. May mga ito yung masking tip at saka ito naman yung mga metal portion, yung mga joint, yung mga sobra akong mga joint nandito. So yung iba, nilabas ko na kung hindi na masyadong importante kasi sobrang dami na. Kaya dito rin ito. So nandito yung sandpaper, tapos kita nyo naman dito guys, nandito lahat yung hand tool ko. May dalawa akong nailer na pang roping, tapos may mga barina, may mga handgun. Pero hindi man ganong fancy yung mga mga gamit ko. More on DeWalt, saka mayroon din akong Mastercraft. Ito Mastercraft. So dito naman tayo. So kita mo dito sa second floor, mayroon akong second floor sa tools. So nandito yung maliit kong compressor. Nandito yung maliit kong compressor. Tapos ito yung pang finishing ko na circular saw. Tapos mayroon din akong table saw na maliit pero hindi siya parang table saw siya na parang jigsaw. Nandito may vacuum ako. Tapos yung sa likod may mga hardware ako pang plumbing, pang nailing at saka pang electrical yata. So nandito. So sir, yung pang drywall organized na. So ito, pag may bibilhin ako, at least dito masasandal ko pa rin yung mga drywall. So ito yung mga blade ko sa tawag nito sa yung sa yung ano ba tawag nito, nakalimutan ko na. Yung rotor. So ito yung blade ko sa rotor. Mas gusto kong gamitin tong yung battery tool. Pero meron din akong malaki electrical. So ibang tools ko, yung mga pump framing ko nandito. So yung ibang tools ko, yung pump framing ko nandito. Meron din akong mga electrical din na circular saw saka battery. So yung nailer na pump framing ko nandito. So tapos ito naman yung mga pang mudding ko, pang concrete nandito siya. Tapos dito, mostly dito yung pang painting, tapos naghalo-halo na rin to pang sealer. Tapos itong electrical ko hindi dapat ganyan, dito yan sa ibabaw. Yan. Tapos ito mostly ito mga helmet. Tapos ito yung tile cutter ko. Ito yung mayroon din akong mga ito naman yung mga level ko, saka yung mga pang line nandito sa taas. So dito naman sa kabilang taas, ito yung pang painting ko, yung pang cloth, yung pang sapin sa flooring nandito. Tapos may mga hardware din ako dito na mga silicone nandito. So dito naman sa pangalawa, mostly to mga hardware din. Hindi masyadong gamitin na hardware. Dito mostly bots to, mga bots pag magsemento ka. Tapos ito yung planer ko. Tapos ito yung circular saw ko, pang framing. So yan. So kung nakita nyo yung unang video ko, makikita nyo talaga na ang gulo, mukhang ang dami ng tools ko, mukhang hindi magkasya sa trailer tools ko. Pero naayos ko ng maayos kasi kailangan talaga na pag pumasok ka dito, may maapakan ka. Yung hindi yung hirap kang pumasok kasi puno na ng tools. Makita nyo naman kahapon, talagang hirap kang umapak kasi puno na ng tools. Yun yan, minsan pag napabayaan ko, tapos kailangan talaga every time and then i-organize ko yung tools ko kasi mahirap lalo na pag maghanap ako ng mga tornilyo. Kung hindi ko na-organize yung mga tornilyo, mga nailer ko, ang hirap maghanap. So medyo tatagal tayo, tapos magko-consume ng oras. So another cost of time and money yun. So dito naman mayroon akong yan mga bots, tapos yan. Tapos ito yung lahat ng mga yung mga mahahabang tools nandito.
yung mga pala, yung mga pangtanggal, mga magnet nandito. Naka-organize yan dyan. So, sobrang bigat talaga to. Ito naman yung mga hand tools ko. Yung mga hand tools, mga plier, mga cutter, nandito lahat yan. Yan, nandito lahat. So, yan, hand tool ko yan. Tapos ito, yan, ito yung mga drill nandito. Hindi ko pa nga masyadong na-organize yung mga drill yan. Nandiyan. Tapos ito yung ano ko, laser. Dalawa, may laser din akong isa dito. Ito, laser din to. Tapos ibang blade. Tapos itong mga stud finder nandito. Tapos ito naman, ito yung mga martilyo ko. Yung mga medyo malalaking hand tool nandito. Tapos ito yung mga drill ko na pang horso. So nandito. So yun lang, pakita nyo ngayon, medyo maliit lang naman yung tool trailer ko, pero ito yung ginagamit ko tuwing magko-construction ako. Dala-dala ko to. So hindi na ako parang pabalik-balik para mag kukuha ng tools sa bahay, ganon. So malaking tulong to sa akin. Kasi ito yung maliit na vacuum ko, dalawa yung vacuum nandito, maliit. Tapos ito yung mga lighting ko pag sa gabi o kaya sa araw, sa loob ng room kung walang ilaw. So nagagamit ko yung mga lighting ko. So yeah, dalawang compressor ng isang maliit sa malaki. Tapos ito fully equipped na tong tools ko. Alos ano na, so siguro kompleto na ako sa tools sa pang construction. Ang kulang ko na lang siguro yung mga heavy equipment, hindi naman kaya. Kasi dito guys, yung mga heavy equipment, nirarintahan yun. Pati scaffolding kasi pag magkaroon ka ng mga ganon, scaffolding, so kailangan malaking space ka. So may marami akong hagdan, dati nilalagay ko dito. Pero ngayon, since nadagdagan ako ng mga ibang tools, wala na akong space sa mga hagdan. May mga hagdan ako nilalagay dito, pero ang ginagawa ko ngayon sa hagdan, dinadrop ko na lang dun sa bahay. Tapos kung kailangan ko, kasi hindi naman permanently kailangan eh. So, kukunin ko na lang. So, ganun ang ano. Ang mahalaga, nandito lahat. Nandito. Lahat ng hand tools nandito. Kompleto to guys. Mayroon akong nailer. Lahat ng nailer, klase, finishing, at saka roping nailer, at saka framing nailer nandito. Mayroon din akong planer. Grinder. So iba din yung mga tools ko sa pangsasakyan, nandoon naman yung sa garahe. So yun naman ang susunod kong project na i-organize kasi sobrang ano na eh, magulo na rin yung garahe ko. Kaya yun yung next video ko sa inyo. Papakita ko yung garahe ko kung paano ko i-organize, pero tapusin ko muna yung dalawang sasakyan doon. Then after that, I do some remodeling of my garage kasi yun, yung paint booth ko kailangan ko nang i-remodel. Ganun lang. Tapos ito pag nakalapag to guys, malaking space na kakainin nito. So ito yung stand sa circular soko. So yan, nandito na lahat guys. So yun lang sa for now. So ito yung resulta ng paglilinis ko kahapon, na-organize ko na. Makikita nyo naman yung difference ng unang video na ang gulo-gulo ng ano ko, ng area ko dito. Kasi maganda talaga pagpasok mo, kung ano yung kukunin mo, accessible lahat. So, pag ngayon, kukuha ako dito ng hand tool, ito naman talaga malamit kung binubuksan dito yung hand tool. Accessible lahat. Kukuha ako ng ibang mga tornilyo, accessible lahat. Kukuha ko ng ibang mga small hand tool na accessible lahat. So, yun. Tapos, nandito naman yung ibang mga mas malalaking hand tool na, mostly kasi dito mga maliliit na hand tool to. So yung medyo malalaking hand tool nandito sa portion na to. So yeah, kompleto na. Kaya sayang din pag tumigil ako sa pag-construction kasi talagang ito na-invest ko na to lahat. Na-invest ko na to. Wala akong utang dito, walang utang sa trailer. Lahat yan na-invest ko. Pero tumigil muna ako pang samantala sa construction kasi gusto ko munang mabago. Mabago yung ano, system. Please like and subscribe. So, yun guys, wag niyo lang kalimutan na i-follow nyo ako, i-subscribe nyo ako, at i-like para patuloy akong magbigay sa inyo ng mga magagandang impormasyon patungkol sa sasakyan, paggawa ng bahay, pag-maintain ng bahay.
So, wag niyo i-subscribe niyo lang ako, suportahan niyo ako, at least mabibigyan ko rin kayo ng mga magagandang impormasyon kung paano gawin yung mga isang bagay. Tapos kung may tanong kayo, mag-comment lang kayo doon sa comment section din. Kung may time ako, sasagutin ko ng maayos. At kung sa aking kakayahan. So, yun lang guys. Maraming salamat at magandang gabi sa inyo. Bye-bye. Bye.